Hello mga kaiklabu! At dahil Chinese New Year ngayon, gagawa tayo ng homemade na tikoy. Baka mahilig ka rin sa tikoy? Nako, tara na at panoorin mo na. Huwag na natin patagalin ang ating video. Tara at umpisahan na natin. Para makagawa tayo ng masarap na tikoy, sundan nyo lang yung mga ingredients na nilagay ko dito. 2 large na eggs, 1 and 1/2 cups na light brown sugar, at i-next na rin natin yung ating 1 and 1/2 teaspoon na vanilla extra. At ang next naman na gagawin natin dito ay hahalu-haluin lang natin to hanggang sa matunaw natin yung nilagay natin na light brown sugar. At dahil nga gusto kong maglagay ng flavor sa ating tikoy, naglagay ako dito ng 1/2 cup na ubi halaya. At pagkalagay nga natin ng ubi halaya ay halu-haluin lang muna natin to sandali. At ang next naman na ilalagay natin dito yung ating 4 cups na glutinous rice flour. At maglalagay na rin tayo dito ng 2 cups na maligamgam na tubig. Tapos i-continue lang natin yung paghalo dito. At dahil nga napuputlaan ako dito sa ating mixture, naglagay rin ako dito ng 1 tablespoon na ube flavor. At para nga maging super smooth pa yung ating mixture dito, ay gumamit na rin ako dito ng strainer mesh. Bali, ang gagawin nga natin dito ay 2 beses natin to sasalain. At bago nga natin i-transfer to sa ating baking pan, binarush ko nga pala yung ating baking pan dito ng coconut oil. Para kapag nilalagay na natin yung ating mixture ay hindi siya didikit kapag kaluto na to. At habang ginagawa ko nga to, niready ko na rin yung steamer natin doon. At huwag nyo na rin kalimutan na takpan to ng foil para hindi siya matuluan ng water. At habang ang niluluto natin to. At pagdating naman sa pag-i-steam, dapat naka-medium heat lang tayo dito. Tapos lulutuin lang natin to ng mga 30 to 40 minutes. Yung size nga pala na baking pan na ginamit ko dito ay 10 by 10. At alam nyo ba, marami kayong pwedeng ilagay na flavor sa ating tikoy. At pagdating naman sa pagkatest, kung luto na nga yung tikoy ninyo dito, gumamit kayo ng toothpick para makita nyo na rin kung luto na yung inyong tikoy dito. At dahil nga luto na yung ating tikoy, ay dali-dali ko na nga kinuha to. Naglagay rin pala ako dito ng coconut oil. Para naman kapag kinuha na natin yung ating tikoy dito sa ating baking pan, ay mabilis na rin siyang matanggal. Para nga sa pagtanggal ng tikoy natin dito, ay gumamit kayo ng spatula. Kapag tinanggalan natin yung ating tikoy dito, ay maglagay tayo dito ng plastic. Diyan kasi muna natin ibabalot yung ating tikoy at ilalagay lang muna natin to sa ating refrigerator. Medyo nabitin nga yung pagkalagay ko ng plastic dito, kaya ang ginawa ko na lang ay dinoble ko na lang yung paglagay dun sa ibabaw ng ating tikoy ng plastic. At dahil nga may foil dun sa ilalim ng ating tikoy, naglagay na rin ako dito ng foil sa ibabaw. Bali kasi hindi muna natin ito lulutuin, ilalagay muna natin ito sa ating refrigerator kahit na mga overnight. At para matry na natin yung ating tikoy, kinuha ko na nga to at tingnan nyo naman, ang ganda ng kinalabasan. So ang gagawin natin dito ay slice lang natin yan. Depende yan sa inyo kung gusto nyo gaano kalaki yung tikoy na lulutuin ninyo. Gusto ko yung mga ganitong size lang. Bago nga pala natin lutuin yung ating tikoy ay isasawsaw natin to sa itlog. Para kapag pinirito na natin yung ating tikoy ay hindi siya magdidikit dun sa ating non-stick pan. Pero mas maganda na gumamit kayo ng non-stick pan para lalong hindi siya dumikit, diba? At bago ko nga pala nilagay yung ating tikoy dyan, dapat mainit na rin yung ating mantika dito. Bali naka-medium heat lang ako dito para hindi masunog yung ating tikoy. At kung luto na yung ating tikoy dito, mas maganda yung paglalagyan natin ay lagyan nyo na muna ng tissue para naman masala pa rin yung mantika, diba? Medyo ma-oily kasi. At ito na nga yung ating homemade na tikoy. Salamat po sa panunood, sa uulitin. At syempre tikman na natin tong yummy na tikoy. Yum yum!